Sa bawat sulat, may lihim. Sa bawat salita, may kirot ng nakaraan. At sa bawat pagbukas ng liham, muling nabubuhay ang pag-ibig, pagtataksil, at mga tanong na hindi kailanman nasagot. Ito ang kwento ng isang liham na matagal nang nais kalimutan. Mga kwento sa likod ng Liham ng Kahapon. Welcome back sa ating programang Liham ng Kahapon. Sa atin namang susunod na kwento na galing sa ating avid listener na tawagin na lang natin sa pangalang Sofia. Hello DJ Russ. Sobrang tagal ko na pong nakikinig sa inyong programa at sa tingin ko po ay ito na ang tamang panahon para ibahagi ko ang aking kwento. DJ Russ, naranasan niyo na bang magmahal? Yung magmahal ng malaya at walang humahadlang. Ako kasi, pinilit kong itakas ang sarili at piliin ang pagmamahal ng aking partner. Ngunit isang tao naman ang aking nasaktan sa aking paglayas. At yun ang aking ama. Napakahigpit niya sa akin simula noong bata pa ako. Ni ayaw niyang makihalubilo ako sa mga kalalakihan. Ang tanging tingin niya sa mga lalaki ay bastos at walang hiya. Hindi man alam yung dahilan kung bakit niya noon ginawa ito sa akin. Subalit, nasa 8 taong gulang na ako at hindi ko maiwasang makakilala ng isang taong handang ibuhos ang kanyang pagmamahal. Siya si Ethan. Matagal na kaming magkasintahan at hindi ito alam ng aking ama. Kaya sa likod ng tamis ng aming pagmamahalan ni Ethan, isang malaking hadlang ang aming lalampasan. Hoy, saan tayo pupunta? Baka makita tayo ni Papa. Hindi yan. Ako bahala sa'yo. Baka kung ano na to ha. Oh, ready ka na. Pigit ka, okay? 1, 2, 3. Tada! Wow, ang ganda naman nitong binigay mong kwintas. Alam kong matutuwa ka dyan. Ang tagal mo nang pinapangarap na bilhin eh. Kaya binili ko na. Ethan, salamat ha. Kahit mahirap ang sitwasyon natin, laging tago ng tago sa papa ko, hindi mo pa rin ako iniiwan. Kahit saan, kahit kailan, ikaw at ikaw lang, Sofia. Balang araw, maintindihan din ng papa mo ang pagmamahalan natin. Hindi man ngayon, kundi sa takdang panahon. Anong usapan natin? Ha? Sophia? Alas 6? Nandito ka na. Alam mo bang nagsisilibasan yung mga loko-loko dyan sa kalye na yan? Saan ka na naman nagpupunta-punta? Pa, pasensya na po. Nag-overtime lang sa trabaho. Ano tong nalalaman-laman ko siya at Daniele mo na may kasama ka raw na lalaki kanina? Totoo ba yon? Katrabaho ko lang po yun pa. Sinamahan lang niya akong bumili ng pagkain sa... Pwede ka na raw pasama sa mga babae. Bakit pa sa mga lalaki, ha? Malaman-laman ko lang kung sino yun. Malilintikan yun sa akin. Kaya umayos ka, Sophia. Sorry po pa. Hindi na po mauulit. At kanina, sabi ni Mama, gusto ka rin daw niya makilala. Sobrang matuto. Ethan, pwede bang huwag mo na nating dalasan ng pagkikita? Bakit naman? Natatakot kasi ako pag nalaman ito ni Papa eh. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Sofia, mahal, nararamdaman ko naman na isang mabuting amang papa mo. Hindi naman siya siguro ganun kahirap harapin. Kilala mo naman siya. Allergic yun sa mga binatang tulad mo. O sige, bukas na bukas, kakausapin ko papa mo. Magdala ako ng paborito niyang pagkain at inumin. Sabihin mo lang sa akin, ha? Wag na lang, baka kung ano kasing gawin niya sa'yo eh. Sofia, akong bala. Sisiguraduhin ko na magiging maayos ang pag-uusap namin bukas. Hindi ko siya bibiglain. Tiwala ka sa akin. O sige na nga, mahal. Hahanap ako ng magandang tiyempo bukas.
para makapagharap kayo. Oh, gaya ng sabi mo, Sofia, nagdala ako ng paborito niyang prutas at inumin. Mahal, huwag na lang kaya natin tong ituloy. Iba kasi ang kutob ko eh. Umuwi ka na lang kaya habang wala pa siya. Akin nga mga kamay mo. Mahal, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya ng maayos. Magtiwala ka lang sa akin, ha? Sophia? Pa? Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Ba't mo hinawakan ang kamay ng anak ko? Ang lakas ng loob mong pumasok dito. Papa, sandali lang. Sir, huminahon po kayo. Baka pwede po natin pag-usapan. Mahal, dyan ka lang. Mahal? Walang yaka! Tama na. Lumayo ka sa anak ko! Lumayas ka sa pamamahay ko! Walang hiya ka! Tama na po. Pa, buksan mo tong pinto pa. Simula ngayon, dito ka na lang sa bahay. Walang lalabas. Papa, mahal ko siya. Ano bang mali doon? Bakit mo na lang ako ginaganito? Lahat naman ginawa ko para sa'yo, pero bakit pagdating sa pagmamahal, ayaw mong ibigay sa akin? Ayoko lang masaktan ka. Gaya ng nangyari nun sa nanay mo. Hindi na ako papayag na mangyari pa sa'yo. Ethan? Bilis, Sofia. Dito tayo dumaan. Paano kung mahuli tayo? Hindi kita pababayaan. Pangako, sumama ka sa akin. Anak, pwede ka bang lumabas? May dala akong almusal, oh. Kain ka muna. Pasensya ka na kagabi, ah. Ginawa ko lang naman yun para protektahan ka. Ayoko lang kasi na may mga lalaking lumalapit sa'yo. Alam kong lalaki din ako, pero parang ang hirap na ngayon makahanap ng mga taong totoo. Ang hirap na kasing magtiwala ngayon. Huwag kang mag-alala, anak. Balang araw, maiintindihan mo din kung bakit ko ito ginagawa sa'yo. Ayaw lang kitang pakawalan ngayon kasi natatakot pa ako eh. Kaya sana, patawad mo ako ngayon. Anak? Anak? Diyan ka ba? Ang kantado. Sino nagtanggal? Anak? Sofia? Sofia? Sofia! Asa ka? Sofia! Lumipas ang mga buwan. Halos 1 taon. Walang balita kay Sofia at si Papa Ralph ay tuluyan nang nalulung sa alak at paninisi sa sarili. Buti pa tong alak. Hindi ako iniiwan. Iniwan na ako ng mga walang utang na loob na yan. Paano ba naman kasi? Wala kang kwentang ama. Apakawalang kwenta mo talaga. Apakawalang kwenta ko na. Patawad na na. Sinira ko yung tiwala ko. Di ko tinupad yung pangako ng mama mo na protektahan ka. Celeste, mahal ko. Anong gagawin ko? Ang layo na ng loob ng anak mo sa akin. Kung hindi lang dahil sa pagiging mahigpit ko eh, hindi sana ito nangyari. Yun lamang yung tanging paraan para, alam mo naman na,
ilayo siya sa mga taong masasama. Ayaw ko lang kasi na maranasan niya ulit yung sinapit mo at hindi na ako mapayag pa. Ngunit wala na akong nagawa. Iniwan niya ako. Ano bang kailangan kong gawin pa? Sana mapatawad ako ng anak ko. Ate, magkano po tong gulay nyo? Sophia? Anak? Ikaw ba yan? Pa? Anak, salamat. Salamat. Nakita kita. Kamusta ka? Sophia? Buntis ka? Ano po? Sige po, iwan ko muna kayong dalawa. Kung nandito lang po kayo para pagalitan ako, umalis na lang po kayo. Hindi nyo na mababagong desisyon ko. Hindi anak. Sobrang namiss lang kita. Sana bumalik ka na sa bahay. Para ano pa? Para ikulong mo ulit ako kaya nang ginawa mo sa amin ni Ethan? Alam kong mabuti ng kalagayan niyo ngayon ni Ethan. Pero anak, okay lang ba sa'yo umuwi muna doon? Wala na kasi akong kasama sa bahay. Mag-isa ko na lang. Kung alam mo lang, ang hirap sa akin magtago ng nararamdaman ni hindi ko matamasa yung kalayaan ko noon dahil sa'yo. Dahil sa pagiging mahigpit mo. Ba't? Ano bang kinakatakot mo ngayon, ha? Ba't hindi mo sabihin sa akin, ha? Mabuti lang na lumayo ako kasi dito ko lang naramdaman yung tunay na kalayaan eh. Simula nung pinili ko yung pagmamahalan namin ni Ethan. Naintindihan ko, anak. Kaya ako nandito para... Para ano pa? Alam mo pa? Mabuting umalis na lang po kayo. Anak, gusto ko sanang humingi ng... Aray! Ethan! Ethan! Pumutok yung panabigan ko! Kayo po bang kamag-anak ni Sofia? Opo, kami nga ho. Kamusta ho ang asawa at anak ko? Kamusta ang Sophia ko? Stable naman po ang sitwasyon nilang dalawa, sir. Sa ngayon, nagpapahinga pa lang ang pasyente at maaari nyo namang lapitan at hawakan ang baby. Hello, baby ko. Nandito na ang lolo. Nandito na ang lolo Ralph mo. Ethan, maraming salamat ha sa pag-alaga sa anak ko. Pasensya na sa lahat, lalo na kay Sofia. Naging mahigpit ako sa kanya kasi natakot ako baka patulad siya sa sinapit ng nanay niya. Katulad rin yung dalawa nun. Parehas kami nagmamahalan ni Celeste. Ang dami naming pinangarap para sa isa't isa, tulad ng pagpapakasal at pagkakaroon ng pamilya. Ngunit, isang gabi, ako'y nasa trabaho at si Celeste ay pauwi naman. Habang siya'y naglalakad sa oras ng alas 7, bigla na lang may humalay sa kanya. Siya'y hinubaran at ginahasa ng hindi pa nakikilalang lalaki. Umuwi siyang punit-punit ang damit, umiiyak, at takot na takot. Alam mo, Ethan, ang sakit nun para sa akin. At siya'y nabuntis pa ng rapist na yun.
Sobrang galit na galit ako dahil wala man lang akong nagawa. Ngunit sinabi ko na lang sa sarili ko na hindi rin ginusto ng asawa ko ang nangyari. Kaya, alam mo, tinuloy pa rin namin ang pagbubuntis niya. Hanggang sa, ayan, pinanganak na ang aming munting Sofia. Ngunit sa panganganak niya, sa sobrang daming dugo na nawala kay Celeste, dahilan ito para mawalay siya sa amin. Kaya Ethan, tama ang narinig mo. Hindi ko tunay na anak si Sofia. Gustong gusto ko siyang itaboy noon pa. Pero alam mo, humingi si Celeste ng pabor sa akin. Sabi niya, anak mo man siya o hindi, ituring mo pa rin siyang iyo. May dahilan kung bakit sa atin nangyari ito. Kaya ipangako mo sa akin, mahal kong Ralph, na hindi mo siya pababayaan. Papalakihin mo siya ng gusto, ng walang pagkukulang, at ilayo mo siya sa mga taong masasama. Kaya mangako ka sa akin, mahal. Nangako kay Celeste at ginampanan ko ang pagiging ama ko kay Sofia. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Sofia ang katotohanan. Kasi hindi ko alam kung paano ko sisimulan at naghihintay na lang ako ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya ang katotohanan. Kaya alam mo, Ethan, ayaw ko siyang mapalapit sa mga lalaki dahil baka kung ano ulit mangyari sa kanya. Pero nung nakita ko ang tunay na pagmamahalan ninyong dalawa, nabigyan uli ako ng pag-asa na mayroon pa palang taong handang ibuhos ang kanyang pagmamahal. Sa'yo ko nadama na magiging maganda at maayos ang buhay ng anak ko. Kaya, hindi ko na kailangan mag-alala pa. Mangako ka sa akin, Ethan, na mamahalin mo siya ng sobra. Ibigay mo ang kasiyahan na hinahanap niya at higit sa lahat, hindi mo siya pababayaan. Sana maintindihan niyo akong dalawa, mga anak. Naintindihan ko po. Pangako, alagaan ko si Sophia at ang aming anak habang buhay. Wag mo siyang pababayaan, ha? O siya, maraming salamat, iho. Ako'y uuwi na muna sa amin, ha? At baka walang magbabantay ng bahay. Kung gusto niyong bumisita doon, bukas lamang ang pinto. At paggising ni Sofia, pakisabi sa kanya na mahal ko siya. Sige, iho. Alis na ako. Sir? Are you okay, sir? Sir! May nag-collapse! Call the other nurses! Punta siya sa ER, bilis! Dok, kamusta po si Papa Ralph? Ethan? Dahil sa sobrang alak, hindi na kinaya ang kanyang kidney para mag-function ng maayos. I'm so sorry, but there's nothing we can do. And I'm so sorry, but he's gone. Masakit man sa akin malaman ang katotohanan, hindi ko pa rin ipagkakaila na naging tunay kang ama sa akin. Salamat pa. Kahit sa huli, naging totoo ka sa pagmamahal mo. Huwag po kayong mag-alala. Pangako namin sa iyo ni Ethan na aalagaan namin ang isa't isa kasama ang aming anak. Hindi ko man naipadama sa iyo harap-harapan ang pagmamahal na kay tagal mong inaasam. Sana maintindihan mo na sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang naging gabay ko. Ang mga sakripisyo mo, ang mga pangarap mo para sa amin. Hindi ko man naabot noon, pero ngayon, ipinagpatuloy ko na.
nagmamahal, Sofia. At sa huli, nasaksihan ni Papa Ralph ang bunga ng pagmamahalan ng kanyang anak at ni Ethan. Bagamat huli na ang lahat, naipasa niya ang pangakong iniwan ng kanyang asawa. Sa mga luha, sa yakap, at sa bagong buhay. Nagsimula ang bagong kabanata ni na Sofia, Ethan, at ng munting anghel sa kanilang mga bisig. At sa katahimikan ng gabing iyon, may isang pusong na maalam, upang sa wakas may dalawang puso tunay na mabuhay. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang inyong DJ Russ at dito na nagtatapos ang ating programang Liham ng Kahapon. Hanggang sa muli, paalam.